Ilan at sino kayang mga senador ang maninindigan para sa bayan para maibalik ang nasira, bumagsak na imahe ng Senado sa kasalukuyan, para sumama sa grupo ng minority na ang layunin maibalik ang imahe sa pamagitan po ng pagpapalit muli ng liderato ng Senado. Sino ang mga senador na nasa majority under Cayetano ang titibag kay Cayetano para sumama sa minority at nang maibalik ang tiwala ng taong bayan? Kaya ko binabanggit yan kasi po, ang minority, yan ang kanilang galaw. Hiyang-hiya sila sa nangyayari. Hiyang-hiya sila sa mga mamamayan dahil sa kaguluhan at drama, iyakan, sobrang pamumulitika, natabunan na ang kanilang trabaho, napabayaan ang trabaho sa nakalipas na 2 linggo. Dahil lang ho sa politika at interes at proteksyon kung sino mang gusto nilang proteksyonan. Kaya ako itinatanong at tinatapik ito. Yung mga nasa majority nasasama sa minority, yan ay may tuturing natin para sa bayan. Yan ay may tuturing natin merong pagmamahal at paninindigan. Ayaw nila ng kaguluhan. Gusto nila'y katapatan sa bayan na maibalik dahan-dahan ang nasirang imahe ng Senado. Dapat talaga merong maglaglag kay Alan Cayetano. Kasi alam nyo, ganito pala ang nangyari. Hindi pala si Alan Peter Cayetano dapat ang Senate President. Si Loren Legarda pala. Ayaw mang aminin, pero sa latest report, inasahan ni Loren Legarda na siya ang nominate, nagkaroon ng nomination. Dapat siya pala ang ilalagay na may magno-nominate sa kailang kasamahan na si Loren Legarda ang dapat maging Senate President. Kasi isa siya sa mga galing sa majority, kakampi na Ping Lacson at Soto, na biglang bumaligtad. Sa aking personal opinion, posibleng napangakuan siya ng kanyang mga kasamahan. Dito ka sa amin, gagawin ka naming Senate President. Kaya nung araw na magkaroon ng nomination, nung May 11, sabi ni Ping Lacson, nadinig ng kapwa nilang mga senador, na ang sabi ni Loren sa kanyang kasamahan, inominate ninyo ako as Senate President. Ako ang ilagay nyo, ako yung ilagay nyo sa nomination nyo, ako yung banggitin nyo. Hindi po nangyari. Kasi yun ang kanyang inaasahan. Sumama siya sa kampo ni Cayetano para siya maging Senate President. Pero ang nangyari, si Alan ang nilagay. So, ibig sabihin sila, sa aking opinion, naglaglagan, nagsulutan. Si Cayetano ay gumawa ng paraan makontak si Bato de la Rosa. Pinapasok sa Senado, isinakay sa kanyang kotse. Pagpasok ng Senado, nandiyan ang NBI, huli siya, nagkaroon ng habulan kuno. Hindi naman siya hinahabol, nagkantara pa. Pagdating ng session hall, humihingal, humabol ng butuhan. Kasi hindi rin alam nung kasalukuyang majority na si Bato ay darating. Pero dahil si Alan ang gumawa ng paraan na dumating at pumasok para makahabol, kaya hindi natuloy ang pagiging Senate President nitong si Legarda, sa halip si Cayetano. So, ultimong dun sa loob ng kasalukuyang majority, nagsulutan, naglaglagan. Kaya malaki ang posibilidad dahil sa masamang naging imahe after Cayetano take over sa Senado, meron muli na maninindigan para sa bayan dahil feel nila, ramdam nila, nababasa nila, napapanood nila, viral sa buong mundo ang masamang nangyari. At yun ay hindi rin matatanggap ng kasalukuyang matitinong senador na nasa majority. Kaya sana sumama na lang kayo doon sa nagsusulong ng tunay na pagbabago, maibalik dahan-dahan ang tiwala ng mamamayan. Kasi tayo po, ang Philippine Senate ay nag-viral sa BBC, Fox News, saan ba yan?
CNN, ABC, Al Jazeera, lahat ng malaking network ng telebisyon, balitaan sa buong mundo. Lumabas yung tumatakbo na nadapa sa Senado, sa hagdan ng Senado, si Bato. Hindi dumaan ang elevator, baka abutin. Sa hagdan dumaan, nagkandara pa at nagsisisigaw pagdating ng session hall. Yun mismo. Tapos, after 2 days, May 11 nangyari yung kay Bato. Pagdating ng May 13, hapon, ng Miyerkules, nagkaroon ng putukan. Sa loob ng Senado, galing sa baril ng security, USAA, Office of Sergeant at Arms. At ang nanguna pang nagpaputok, nang wala namang pinapuputukan, ay si General, yung suspendidong si Al Plasca. Tapos pagdating ng madaling araw, May 14, alas 2:30 ng madaling araw ay sumakay ng kotse ni Robin Padilla si Senator Bato at lumabas ng Senado. Ganyang sunod-sunod na hindi maganda ang nakita ng buong mundo at ng mga Pilipino. From May 11 hanggang May 14 ng madaling araw. Diba? Ganyan po. So, tayo mga Pilipino, meron tayong karapatan, kung meron kayong koneksyon, communication sa mga senador. Pwede nyo silang i-text, pwede nyo tawagan ng pansin na magbago sila at harapin ang katotohanan. Nasira sila, baguhin nila yan. At sa aking personal na opinion, mahihirapan si Cayetano makarecover ang Senado under Cayetano. Opinion ko lang ito. Kasi doon sa kanyang mga sinasabi, sinisisi niya ang kapwa senador, lalo ng minority, sinisisi niya ang executive department. Edi away yan. Sa halip na magpakumbaba, kung may pagkakamali at mali naman talaga, humingi ng kapatawaran sa taong bayan at manguna siya bilang pagkakasundo o pagkakaisa. Hindi yung sa kanyang mga interview, Facebook page, puro pasaring, puro banat, puro pagmamagaling. Sa aking opinion, hindi yun makakatulong. At pag nanatili na siya ganon at mukhang ganon, karakter na ni Alan Cayetano yan, style Cayetano yan, paano makaka-recover ang Senado? Malabo. Kaya kayong mga senador, kung totoong senador kayo ng bayan, totoong gusto nyong maglingkod sa bayan, gusto nyong maging maganda ang imahe ng Senado at ng mga individual senador, sumama kayo doon sa grupo na gustong baguhin ang nasirang imahe para suportahan kayo ng mamamayan. Re-electionist kayo o hindi, huwag natin pag-usapan yun. Ang mahalaga, manindigan kayo para sa nakakarami, hindi para sa iilan. Opinyon, may pinanghihugutan, walang personalan dito sa channel na ito. For information at education lang.